Itong gabing ito, gusto namin i-share sa inyo kung ano yung pwede nyong dalhin sa susunod na taon. Diba? Kasi we're ending the year, matatapos na yung taon natin ngayong 2024 and mag-i-start na yung 2025. Ngayon, ano ba yung pwedeng mangyari sa 2025? Diba? So, yun yung gusto kong i-share sa inyo. Ang una is, sabi sa Bible, kailangan nating alalahanin. Ano ba yung mga ginawa ng Diyos sa buhay natin, di ba? We need to reflect. Ano ba yung nangyari na sa buhay natin? Kami mag-asawa, kung napanood yun ng video namin, mahilig kami mag-video, tapos compile namin. Ako po, mula nung naging mag-asawa kami, naging mag-boyfriend kami, meron po akong picture, nasa Google Drive yun. At from time to time, tinitingnan ko yun, at naaalala ko, nakapunta pala kami dito. Nakapunta na pala kami dun sa lugar na to. Nagawa pala namin to. And minsan, nakakalimutan natin kasi wala namang picture lahat ng nangyari, di ba? Ngayon, ang gusto ng Diyos, alalahanin natin, sabi ni Abby kanina, alam natin kung saan tayo pinulot, di ba? Ano yung mga nangyari sa lugar na to na hindi maganda at yun ding magagandang bagay. Ngayon, naaalala niyo ba kung saan kayo nanggaling? Ati Bayang, di ba? Naalala mo kung anong nangyari? Si Mama, si Moshi, si Tito Jun, Ati Makreng. Naalala niyo ba? Ano yung mga nangyari na hindi maganda pero napagtagumpayan natin? Yung sobrang hirap, parang wala nang makain minsan pero ang tataba pa rin. Di ba? Minsan wala nang pambaon, hihinga ka ng anak mo ng piso, pambili ng candy, wala kang maibigay, pero ngayon, may pa second floor pa. Di ba? Di ba? Naalala niyo yun? Amen? Kaya, naalala niyo si Abby dati din dito. Kita ko yung picture niya, yung bahay nila dati, di ba? Ngayon, naipaayos na kahit pa paano. Ngayon, may tindahan pa. Pag pumunta ko dito, laging may pako, may bayad pala, 35. Alam ko libre, abot lang sa akin eh. Tapos, may libre, 35 yun ah. Diba? I mean, umaasenso yung buhay. Ito yung padalawa, una, reflection. Ano yung nangyari na? Padalawa, progress. Ano na yung progress natin? Diba si Kuya Tong, ang dami ng gamit, mamaya mayroon na siyang license sounds pang business niyan. Diba, nagpo-progress ang buhay. Diba? Gumaganda. Si Aja, mapopromote na naman. Pero magpa-burger. Si Aja. Si Aja Diba, magiging assistant manager na siya. Sino pa, may mga trabaho na. Si magiging pulis na. I mean, ang dami nangyayari. Mukha lang wala nangyayari. Pero pag bumalik tayo, ang dami na palang nangyayari. Ang dami na palang progress sa buhay natin. Diba? And ngayon, ang patatlo is ano yung hope natin. Diba? Ano yung mga inaasahan natin? Ngayon, 2025. Ano yung hopes natin? Makapasa sa board, magkaroon ng trabaho, ma-promote sa trabaho, magkaroon ng mas malaking income. Diba? Yan yung mga hopes natin. Pero kabanggaan ng hope, kung meron tayong pag-asa, kailangan meron din tayong actions. So, ano yung mga dapat naman natin gawin? Diba? Mas maagang pumasok, mas mag-focus sa trabaho, magtayo ng business ba? Diba? Magbigay ng maraming coke. Diba? Magtaas ng presyo. Diba? Magbayad ng utang. Yan, diba? Yan yung mga gagawin natin. Kasi, ang hope natin, ang gusto natin mangyari sa buhay natin, paganda ng paganda. Diba? Gumaganda na eh. Huwag mo nang tigilan. Gumaganda na. Huwag ka nang bumalik sa dati ba? Gumaganda na. Idiretso mo na. Diba? Yun ang actions natin. Nakatulong. Ano yung hindi maganda na pwede natin tigilan. Diba? And actually, napakaraming kwento sa akin ni Abby sa inyo. And ako talaga natutuwa na nandito kayo ngayon lahat. I mean, looking at you sa inyo. Sobrang, ako hindi ko man nakita, pero grabe na yung progress, yung mga ginawa nyo para makarating kayo sa time na to. Di ba? Amen. Yun. So, so una natin, reflection, di ba? So, ma-reflect natin ano yung nangyari. Padalawa, progress. Ano yung mga progress na natin? Patatlo, yung hopes natin para sa next year. Paapat, yung actions natin.
And palima, ano ba yung purpose? Bakit ba tayo nabubuhay? Ano ba yung purpose? Bakit gusto natin magkapera? Bakit gusto natin kumita ng mas malaki? Bakit gusto natin kumita yung business natin? Ano ba yung reason? Diba? Of course, para mapag-aral yung mga anak natin, mabigyan sila ng kinabukasan. Pero ang pinaka-importante is because para mag-glorify tayo kay Lord. Para malugod si Lord sa buhay natin. Kasi yung mga opportunity natin, binibigay ni Lord sa atin para masustain yung buhay natin. Para magkaroon tayo ng future. Sabi nga sa Jeremiah chapter 29, verse 11, sabi niya nun, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future." At sabi doon, ako, ang Diyos. Ang Diyos may alam ng lahat. Siya ang gumawa ng lahat. Sabi niya, alam ko ang plano ko sa iyo. Alam ko ang plano ko sa iyo. Alam ko ang plano ko sa iyo. Diba? Sabi niya, at ang plano ko maganda. Hindi para pabayaan ka, hindi para masaktan ka. Diba? Plans to prosper you, para mapaganda yung buhay mo, para mapaganda yung kinabukasan mo, para maganda yung kinalalagyan mo. Diba? At hindi lang ikaw, even yung mga kasama mo sa pamilya, yung community mo. Kasi very important ng pamilya. Lagi ko sinasabi sa mga tao ko yan. Pwede kang kumita ng malaki, pwede kang sobrang dami mong pera, pero pag sira yung pamilya, ang hirap. Diba? Hindi ka rin maging masaya. So, yun yung gusto kong iwanan sa inyo. Okay lang. Mahinig lang kayo sa akin, focus lang kayo sa akin ngayon ha. Kasi ito na yung 10,000. Nandito na, sino yung mahuhuli kong hindi lilingon? Dito na yung 10,000. Okay, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, ang Panginoong Diyos, mahal tayo lahat. Maganda yung plano niya sa bawat isa. And ako nakikita ko, nangyayari na siya. Yung pinag-pray ni Mami Lola rin, Gigi, Norma ka. Yung pinag-pray ni Lola Norma, yung pinag-pray ni Abby, yung pinag-pray ni Tina Ellen, ni Mama, ninyo lahat, unti-unti na siya nangyayari. Nararamdaman niyo ba? Nararamdaman niyo? Unti-unti na. Ngayon, ituloy niyo lang. At ang sabi ng Lord, maganda yung plano ko, pero kailangan ko ng tulong mo. Merong tinatawag na human responsibility. May responsibilidad tayo bilang tao. Pwedeng maganda yung plano namin sa birthday ni Abby, di ba? January 13, i-invite po namin kayo. Birthday ni Abby, tsaka gender reveal ni Abby. I-invite namin kayo. Ganda ng plano. May pagkain, may bahay, may swimming, di ba? Pero kung hindi kayo sasama, hindi kayo magkukumit, hindi kayo oo, hindi nyo may experience. Ganon din yung plano ng Diyos. Maganda. At ang kami, nararanasan namin. Ako, personally, nararanasan ko siya. Ngayon, depende sa'yo, sasama ka ba kay Lord? Sasama ka ba sa gusto niyo mangyari? Kasi merong kailangan sa part natin. Hindi lang siya, gagawin ko maganda yung buhay mo nang wala kang ginagawa. Hindi ganon. May parte tayo sa gagawin ng Diyos sa buhay natin. Ngayon ang sabi niya, 3 bagay lang ang kailangan ko sa'yo. Una, ABC lang. ABC. Admit natin na makasalanan tayo. Diba? Magpakumbaba tayo na hindi naman talaga tayo perfecto. Marami tayong nagawang pagkakamali. Marami tayong, sino na dito nagsinungaling? Sino hindi pa, sambahin natin. Diba? Lahat tayo nagsinungaling, nagalit tayo, nagsalita tayo hindi maganda sa kapwa. Alam niyo ba ang kabayaran yan? Impyerno po. Wala pong ligtas yan. Kaya sabi ni Lord, una, admit mo na makasalanan ka. Padalawa, maniwala ka na kaya kang isave ni Lord. Kasi sabi niya, pumunta ako sa lupa para isave ka. Si Jesus Christ na naging tao, Diyos naging tao, bayad ng kasalanan natin, pinako sa krus, namatay, muling nabuhay para lahat ng maniwala sa Kanya, dadalhin niya dun sa paradise. Diba? Pang-una, admit natin makasalanan tayo. Pangalawa, believe that Jesus Christ came to earth, died for our sins, and nabuhay siya para sa pagkakawalan ng kasalanan natin. And patatlo, mag-commit tayo kay Lord.
Ano ba yung ibig sabihin ng commitment? Kunwari, pumunta tayo sa birthday ni Abby, o nag-commit tayo, alas 8, magkikita-kita tayo. Sasakay tayo sa bus, sa van, aalis tayo ng gantong oras. Yun yung commitment. Lord, sasama ako sa, Abby, sasama ako sa iyo. Pupunta ako dyan sa birthday mo na yan. Ganon din kay Lord. Mag-commit tayo, ano ba yung gusto niya? Ano ba yung ayaw niya? At kung magkamali man tayo, Lord, pwede ba akong bumalik ulit sa'yo? Ang commitment, hindi naman lahat gagawin mo eh. Pero kahit anong mangyari, hindi ako bibitaw. Ganon ang commitment. Hindi mo man magawa lahat, pero Lord, higit pa rin ako sa'yo. Ganon po. Yun lang ang gusto ni Lord. Una, admit natin na makasalanan tayo. Pangalawa, believe that Jesus Christ is Lord and Savior. Patatlo, commit. Commit tayo kay Lord. Diba? And ngayong gabing to, I would like to give you an opportunity para ibigay natin ang buhay natin kay Lord. Okay lang po ba yan? Kung maganda yung plano niya, maganda yung gusto niya sa buhay natin, bakit hindi natin siya sasamahan? Diba? Bakit ayaw natin ibigay yung buhay sa Kanya? Kasi, meron pa po, Lord, hindi pa ako pwede kasi makasalanan pa ako eh. Kaya nga natin siya kailangan eh. Diba? Kaya natin siya kailangan kasi hindi tayo perfect. Kailangan natin siya para baguhin tayo. Diba? So ngayon po, kung gusto nyo po, we can close our eyes. Mag-pray lang po tayo. Kung ano yung gusto natin, kung ano yung nilalaman ng puso natin, Lord, gusto ko yan, gusto ko yung plano mo. Pero hindi ko alam kung saan mag-uumpisa. Dito po tayo mag-uumpisa. Okay lang po ba yan? Naririnig niyo po ba ako? Okay, sige po. Let's pray. Sundan niyo lang po yung sasabihin ko. Kung bukal sa puso nyo, bibigyan ko ng salita. Ulitin nyo lang. Pero kung naniniwala kayo, mangyayari po yung sinabi ko sa inyo. Okay po? Sige po, let's pray. Let the word come out sa inyong ulitin nyo lang sasabihin ko. Okay po, let's pray. Heavenly Father, Heavenly Father, salamat po salamat po sa pagpapatawad ng aking mga kasalanan. pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Inaamin ko po Amin ko po, na ako po ay nagkasala. ako po ay nagkasala. At hinihingi ko po na patawarin niyo ako Patawarin ko ako sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Alam ko po na nabuhay siya dito sa lupa, nagdusa at namatay para sa aking mga kasalanan. At nabuhay na magmuli para sa aking kaligtasan. Lord, turuan mo akong ibigin ka at mahal at sundin ka sa habang ako'y nabubuhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun! Okay, yun po yung sabi sa Bible. Una po, ito na yung nangyari sa inyo kung talagang tinanggap nyo si Lord. Una, anak ka na ng Diyos. Sabi po sa John chapter 1 verse 12, kung sino mang manampalataya sa Kanya, siya ay ituturing ng anak ng Diyos. Ibig sabihin, pwede ka tumawag sa Diyos bilang tatay. Hindi na siya o Diyos na hindi mo kilala. Tatay ka na niya. Kung sino dito mga walang tatay, ngayon, may tatay na kayo. Okay? Pangalawa, hindi ka na mapupunta sa impyerno. Kasi bayad na yung kasalanan mo, parang yung utang, hindi mo may utang sa'yo. Parang si Allen may utang. Bayad na daw yun. Di ba? Hindi mo na kailangan bayaran. Ang kabayaran kasi, punta ng impyerno. Kung hindi ka nasa impyerno, langit ka na. Di ba? So yun po, okay, so Happy New Year po sa inyo lahat and sana paunin nyo yan papunta sa 2025. Maraming salamat po.